Pinakakansela ang passport ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kasunod po ng mga ulat na nakalabas na siya ng Pilipinas. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad kung sino ang maposibleng tumulong na makaalis ang dating alkalde. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Matapos isiwalat sa Senado na may impormasyong nakaalis na umano ng bansa si dismissed Bamban Mayor Alice Guo, hiniling ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa DFA ang kanselasyon ng passport ni Guo, kanyang mga kapatid na sina Wesley at Sheila at ang kinatawa ng Lucky South 99 Pogo sa Porac na si Cassandra Ong. Pwede raw ipakansela ng korte ang passport ng isang pugante sa ilalim ng New Philippine Passport Act. May arrest warrant si Guo sa Senado at nahaharap sa criminal complaint dahil sa qualified human trafficking. Pero ang tanong ngayon ng marami, nasaan na ba talaga si Guo? Pinangahawakan ng abogado niya ang sinabi umano ng kanyang kliyente na nasa Pilipinas pa rin siya. Gayon din ang pagharap raw ni Guo sa notary public na si Attorney Elmer Galicia para sa kanyang counter affidavit. Si Attorney Galicia nagpaliwanag sa Department of Justice pero tumangging magbigay ng payag sa media. Sabi ng mga nakapulong niyang prosecutor, pinanindigan ni Galicia na personal niyang nakaharap si Guo nung dinotaryo niya ang counter affidavit nito. Isang kaalan umano ang nag-ayos ng pagpapanotaryo. On August 14, 2024 at around 7 o'clock p.m., nung dumating siya sa opisina, nandun na isang Land Cruiser, on board is Miss Alice Guo. Nakausap sila ni Alice Guo dun sa baba ng kanyang opisina, nakita niya. At nagpresenta ng driver's license si supposedly Alice Guo sa kanya. Pero kung pagbabatayan ang impormasyong nakuha ng Bureau of Immigration, sa petsang yan, wala si Guo sa Pilipinas. Walang record ng pag-alis sa bansa ni Guo, pero may record daw ang Malaysian Immigration ng pagdating ni Guo sa Kuala Lumpur noong July 18. May record din ang pagdating niya sa Singapore noong July 21 at August 18. May record din ng kanyang pagdating sa Batam, Indonesia. May mga nakuha ring larawan ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ni Alice Guo, mga kapatid na sina Sheila at Wesley, at ni Cassandra Ong nang dumaan sila sa immigration area sa Singapore. Bago pa raw nakarating na Singapore, ay dumaan pa raw ito sa Indonesia at Malaysia base sa nakuha nilang impormasyon. Doon sa mga natatanggap naming reports sa mga counterparts natin sa ibang bansa, lumalabas talaga na nakalabas na ng bansa si Alice Guo. Definitely, hindi sila kukuha ng eroplano na galing sa Pilipinas dahil mabubuko sila. Pwedeng ang nangyari dyan, nag-hire sila ng chartered plane from outside sa bansa natin, tapos kung may hinatid dito, tapos sila na yung backload palabas. So walang record. Batay sa intel ng immigration, may flight pabalik ng Pilipinas si Guo. Bagaman posibleng backdoor o iligal na daanan ang ginamit ni Guo para makalabas ng bansa, iniimbestigahan pa rin ng immigration kung mula sa hanay nila ang nagpalusot. Pinaimbestigahan na rin ng DOJ sa NBI at immigration ang pag-alis ni Guo. Babala ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa BI kung may tauhan ito na sangkot sa pagtakas umano ni Guo, lumantad na sila at magsabi ng totoo. Kung hindi ay personal na titiyakin daw niya na may mananagot. Aalamin din kung may papel ng kampo at mga abogado ni Guo sa kanyang paglabas ng bansa. Ang PNP nakipag-ugnayan na raw sa foreign counterparts para matuntun si Guo. Ang NBI naman maingat sa pagkumpirma kung ang dismissed Bamban Mayor nga ang namonitor na umalis na bansa. Bine-verify pa nila ang lumabas na dokumento mula sa Malaysia, lalo't wala itong kalakip na imahe ng pumasok sa kanilang bansa. Very high-tech ang Malaysia. Hindi pwedeng walang image. Pagharap mo pa lang sa counter, kita na agad yung mukha mo, yung dalawang fingerprint mo, dalawang index finger. So we are still checking the veracity of the report. Kung meron silang fingerprint na pumasok nga sa Malaysia, pumasok nga sa Indonesia, give us the fingerprint and we will check kung siya nga yun. Ang COMELEC naman tuloy ang investigasyon sa posibleng kasong misrepresentation laban kay Guo. Hinihintay pa rin ang sagot niya sa sabina na inihain laban sa kanya nung nakaraang linggo. Tuloy rin ang mga pagdinig ng Senado tungkol sa Pogo. Isa sa iimbestigahan ay kung paano nakalabas si Guo sa bansa. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sa isang pahayag, nagbanta si Pangulong Bongbong Marcos na may masisibak kung nakaalis nga sa Pilipinas si Alice Guo. Sabi niya, heads will roll o may masisibak. Sa pag-alis daw ni Guo, nalantad ang korupsyon na nagpapahina sa justice system at sumisira sa tiwala ng publiko. May malalim na investigasyon na raw para matukoy kung sino ang mga tumulong para makaalis ang dating mayor at papanagutin sila sa batas. Talakayin natin na napaulat na pag-alis sa bansa ni Alice Guo at iba pang malalaking issue. Kausapin po natin si Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, Senator. Si Connie po ito kasama si Rafi. Magandang umaga po sa inyo, Connie at Rafi. Good At morning. sa ating mga tagapanood. Good morning po. Pinapanindigan po ng kampo ni Alice Guo na nandito siya sa Pilipinas. Hamon pa nga ni Attorney Stephen David sa Bureau of Immigration ay patunayan nilang nasa ibang bansa si Guo. Ano pong masasabi niyo rito? Naku, sila pa yung malakas ang loob manghamon sa Bureau of Immigration. Well, nakita po natin ang BI at iba't iba pa nating mga law enforcement agencies ay nagsasabi na rin na nakatatanggap na rin sila ng mga impormasyon mula sa mga counterparts nila sa ibang mga bansa. At hindi po ito naiiba, Rafi at Connie, sa naging kumbaga paper trail or information trail namin dito sa opisina ko. Para sa akin, nagsimula itong lahat nung sumulat ako actually sa NBI para ng update sa kanilang manhunt kay Guo Huaping. At nakatanggap nga ako ng unconfirmed information mula sa NBI mismo na itong si Guo Huaping ay umalis na nga sa Pilipinas noong July 18. So, tumatanggap po namin yung unconfirmed information na yan mula sa NBI. Saka po namin kinorroborate ito sa iba't ibang source mula pa sa ibang bansa, katulad ng Malaysia, Singapore, pati China. And of course, kumpirmado na rin nga po ito ng ating Bureau of Immigration. Senator, ito po yung Yes, Rafi. Nabanggit niyo po yung NBI. Maingat po kasi yung NBI ngayon sa pagkumpirma na kung talaga nakalabas na si Alice Guo dahil wala raw pong litrato dun sa mga immigration counters na kanyang dinaanan. Bagay na malabo daw po mangyari. Ano pong masasabi niyo rito? Kaya nasabi ko po na unconfirmed information yung una kong natanggap mula sa NBI. Pero bunga na rin ng aking pagsulat sa kanila, paghingi ng update sa kanilang manhunt. And tama po yung sinabi nila at kasama po yan sa aking pag-raise ng question of privilege noong Lunes. Nakapansin-pansin na doon sa screenshot ng video or dapat na video ng pagpasok ni Guo Huaping sa Malaysia, wala dun yung kanyang imahe. Kaya nag-isip ako at sinabi sa mga colleagues ko sa floor, yan ba ay isang patunay na sanay siya na or meron siyang tumulong sa kanya na umiwas sa lugar na mahuhuli nga ang kanyang imahe. So ito ay ilan sa maraming patuloy namin nga alamin, pati dito sa Senate Committee on Women. Sa amin pong panayam kahapon kay Attorney Stephen David, Senator, ni-rule out na raw ni Alice Guo yung pagharap sa Senado, lalo hindi na raw po siya effective resource person dahil sa dami ng kasong inihain sa dating alkalde. Ano pong reaksyon rito? Ang Senate Committee on Women lamang ang pwedeng magtimbang kung effective o di na effective siyang resource person. And obviously, at bilang chair, binibigyang diin ko ito, ini-insist pa rin namin na siya ay pumailalim sa Senate warrant of arrest na in-issue, pinirmahan ng Senate President on the request of this representation, ang chair ng Senate Committee on Women, dahil siya ay dapat pa rin humarap sa aming komite and once and for all sagutin ng maayos yung aming mga huling tanong sa kanya. Kaya aasahan ko na lalo na't umaaksyon yung iba't ibang mga executive agencies natin, kahit dito pa sa question of privilege ko na nagbunyag na siya pala ay umalis na sa Pilipinas para mapa-epekto nga yung pagharap niya dito sa Senado. Senator, talaga hong nanganak ng maraming problema ito pong investigasyon natin sa Pogo, no? So ano ho ba ang magiging direksyon na natin dito sa investigation with regard to Pogo at the same time dito po kay dismissed Mayor Alice Guo na sa ngayon ho ipinapakansela na nga ng Malacanang ang pasaporte? Well, at wini-welcome ko po talaga iyon, yung utos mula sa Office of the Executive Secretary sa DFA na yun na nga po kanselahin na itong Philippine passport ng isang hindi naman Filipino citizen na si Guo Huaping para matigil na rin yung pag-aabuso niya, paggamit niyan para makatakas sa ating bansa at maglabas-masok sa iba't iba pang mga bansa. Totoong nagbunyag ng maraming problemang kaugnay na
Pogo, maraming krimen ang aming 4 na taong investigasyon na rin sa Senate Committee on Women laban sa mga Pogo. Pero nakapagbunga rin ng isang malaking tagumpay, yung kamakailang pag-ban ni Presidente sa kanilang SONA sa Pogo para mag-wind down na ang lahat ng iyan hanggang December 31 at makahanap ng mga alternatibong trabaho at hanap buhay o just transition para sa mga Pilipinong empleyado o di kaya ay naghanap buhay dyan sa Pogo o palibot niyan. Ang susunod po namin dito sa panig ng Senate Committee on Women ay ilan pang mga pagdinig at tansyakot at 2 o 3 na lamang para isara na ito at mailabas na ang aming makapal-kapal na committee report of findings and recommendations. Kasama na sa mga huling itatanong namin at ipapasok na resulta sa committee report ay dito sa ilan pang mga resource persons na hindi pa tapos sumagot. First of all, si Guo Huaping at nandyan pa yung mga nababanggit na abogado nitong nakaraang pinakahuling kabanata so far ng saga ng Guo Huaping. And who knows, baka matapos din namin na makumpleto o madagdagan yung nabitin naming investigasyon noon ng Blue Ribbon Senate Committee sa Formally. Dahil lumilitaw na rin sa aming investigasyon sa Pogo yung cast of characters na iyon. Senator, isa pong napakalaking sampal no, sa sistema po natin, ito hong pagkakaalis sa bansa ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. At sinasabi nga dito na para bagang ito pong nangyaring ito, may nakikita na naman tayo na panibagong mga siguro in aid of legislation na maaari pang mapatibay para hindi ho tayo natatakasan, napagtatawanan, kumbaga sasabihin na ng ibang bansa na napakabilis pa lang makaalis. No? Is it because na sinasabi po nila na mahina ang warrant of arrest mula po sa Senado as compared to a court order, halimbawa o hold departure order? At bakit hindi ho natunton yung ganong klase ng pagbibigay po ng pansin sa kanya para hindi ho siya talaga makaalis? Bakit tayo dumating sa ganito? Hinding mahina na instrumento ang Senate warrant of arrest. Ito po ay solidly sa loob ng aming mandato at ayon sa aming mga rules. Kaya't buo yung kumpiyansa ko nung mailabas namin ang warrant of arrest kina Guo Huaping na ito ay ma-enforce. And in fact, nangako ang Bureau of Immigration sa amin ni Senate President Pro Tempore Sen. Poy, no, nung isang hearing na hindi nila papayagang labas ng Pilipinas si Guo Huaping. Definitely lalabas sa aming mga rekomendasyon kung paano higpitan pa yung pagtupad ng iba't ibang mga batas at koordinasyon sa pagitan ating iba't ibang mga law enforcement agencies. Bunga ng investigasyon nito ng Senado ay nakapag-parallel investigation at corrective action din yung ating mga executive agencies. Senator, yes, Rafi. Opo, samantalay na rin po namin yung pagkakataon. Ano pinakikita niyong pinagugatan ng tensyon sa pagitan po ninyo at ni Vice President Sara Duterte dun sa pagdinig kahapon, kaugnay nung 2025 budget ng OVP? Ay nako, si VP Sara ang pinakamakakasagot dyan dahil alam niya taon-taon ipinapasa ng Kongreso ang budget ng buong gobyerno kasama na ang kanyang opisina. Kaya dapat hindi lang handa ang kanyang mga impormasyon pero yung tamang ugali, attitude and behavior niya dahil bawat piso at sentimo na ipinapasa namin sa budget ay pera ng gobyerno at higit dyan galing sa buwis ng mamamayan. So tamang dapat lang itanong ang anumang lumilitaw na duplication of programs at lalo na yung posibleng improper request for budget sa isang private na authored na libro na gamit ang pera ng mamamayan at ng gobyerno. Alright. It wasn't about her. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras na binagi sa Balitang Thank you, Halik. Senator. Thank you. You're welcome. Susubukan po naming makuhanan ng bagong pahayag ang mga kampo ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ni Vice President Sara Duterte. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.